Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampon ng kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kaibigan, no, mga katokis, mga kapots, ito pong si Harry Roque. Kasi mukhang ano na po ito bewildered na to. Stress na si Harry Roque. Kung makikita nyo yung itsura niya mga kababayan, mas itsurang bangag pa siya kesa sa Pangulong Marcos na sinasabihan nilang adik at bangag sa pinagbabawal na gamot. Ngayon po mga kababayan, no, hilong talilong siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya, no? Siya po ay sinampahan na ng kasong human trafficking diyan po sa Angeles City Regional Trial Court, at yan po sa pagkakaalam natin ay no bail. No joke yan. No joke mga kababayan. Wala pong bail yan, kasi kung may bail yan, si Quiboloy malamang nandoon na siya sa Kojik mga kababayan, ha? Malamang nagtatampisaw si Quiboloy sa kanyang swimming pool sa Kojik kung meron pong bail ang qualified human trafficking, no? Kaso wala. Kaya nakakulong si Quiboloy diyan po sa Pasig, ha? Ngayon, si Harry Roque ay meron na namang sinabi, no? Ayoko na pong ipakita yung video niya kasi eto, tingnan nyo, mukha siyang mukha siyang adik mga kababayan. Tingnan niyo, eto na lang para masaya kayo, ha? Para matuwa kayo mga kababayan. Pagbibigyan natin kayo. Dahil para ako'y madawit sa isang non-bailable case na unjust syndicated trafficking, dapat mapruebahan yung tatlong elemento ng trafficking, na ako'y may recruit, na ang pamamagitan ng aking pag-recruit ay paggamit ng dahas, at ang aking intensyon ay para pagsamantalahan yung gawain ng taong yan, no? O kundi naman kaya conspiracy. Pero sa ating batas, ang conspiracy po dapat mapatunayan kasama ng elemento ng krimen. Hindi po pwedeng sabi-sabi, hindi po pwedeng invento, hindi po pwedeng speculation. Yan po mga kababayan, dinidepensa niya ang sarili niya sa social media. Ibig sabihin, kayo na po ang humusga. Kayo ang maging judge dyan po sa kanyang kasong qualified human trafficking. So dinidepensa niya, sinasabi niya, dapat may elemento ng human trafficking. Dapat ako ay nagre-recruit, ako ay namimwersa, at gagawin ko ng kawalang hiyaan yung nire-recruit ko. Nasaan ang conspiracy? Yan po yung sinasabi niya dyan sa video na yan. Dumidepensa siya, no, using a social media. Believe naman ako dito sa mga social media platforms tulad ng Meta, yung Facebook at X at YouTube. Mostly YouTube at sa Meta sa Facebook. Bakit patuloy pa rin siyang namamayagpag dyan? Bakit hindi siya tanggalin dyan sa mga social media platform na yan? Kasi puro kasinungalingan, puro paninira sa gobyerno ang ginagawa niya. Ang sabi niya nga, merong quote card sa News 5 na daw yan, ayan ay demokrasya. Kasalanan na naman ng Marcos administration, bakit pilit siyang pinatatahimik? Tignan nyo, lahat ng kinasapitan niya ngayon, ang sinisisi niya ay ang Marcos administration. Ibig sabihin, sa tingin niya wala siyang nagawang mali. Perfecto. Yan na lang pagmumukha mo, tignan mo. Yung paratang yung bangag-bangag ang Pangulo, baka ikaw nga, tignan mo itsura mo. Diba? So diyan po siya, ha? Yan po ang ginagamit niyang platform, mga kababayan, sa social media. Tayo po ang humusga. Kung ganun na rin lang naman, Roque, ha? Sa akin, guilty ka. Kasi diyan ka di social media rin, sabihin ko, guilty ka. Diba? Pero hindi po yan ang tama ha? Kailangan
pumunta ka sa korte, Roque, doon ka magpaliwanag sa Angeles City Trial Court. Doon, hindi sa media of public scrutiny. hindi diyan sa korte ng social media. Sa bagay, maraming naloloko yan, mga kababayan. Sabi niya, ang engagement niya sa mga videos niya ay thousands of millions daw. O di ba maraming uto-uto? Sa FB niya, meron siyang 1.2 million followers. Sa YouTube niya, meron daw siyang 100 something subscriber. O yan, pinagmamalaki niya na. O ano pa ginagawa niyo, Meta at YouTube? Bakit hindi niyo yan tanggalin? Ha? O, di ba? Ngayon, mga kababayan, talagang mayayari siya dito. Mukhang yung asylum niya, kiss your asylum goodbye sa Netherlands, Roque. Bakit? O, after pong mapailan siya ng kaso sa Angeles City Regional Trial Court, ano po ang sabi ng Undersecretary ng Department of Justice na si Secretary Nicolas Felix T. O, ito po, ha? Sa Bilyonaryo Quote Card. Binigyan na ako mismo ng instruction ni Secretary Rimulya na kapag lumabas na yung warrant of arrest ay magsulat na sa pamahalaan ng the Netherlands at ipaalam sa kanila na may warrant si Harry Roque. Ano na, Roque? Ha? Nag-aantay na lang si Yusek T, si Felix T, na ilabas ng Angeles City Trial Court ang iyong warrant. Pag yan ay nailabas na, matik, hello, Dutch Government Immigration Department, ito po ang warrant of arrest of Harry Roque. So you don't have to approve his asylum. Extradite him to the Philippines. Kasi yun po yung sinabi ni Harry Roque. Kasama po doon sa kanyang asylum yung clause na pag hindi na-aprobahan, he will be extradited to the country na kung saan siya nanggaling. Sa Pilipinas siya di ba? Now, baka ito bigyan din ng instruction ni DOJ Secretary Rimulya si Yusek Felix T na ipaalam mo rin yan sa Interpol. Meron tayong samahan sa Interpol. Meron tayong malakas na ugnayan sa Interpol. Harry Roque, kahit saan ka magtago, pag Interpol na ang naghanap sa'yo, wala ka ng yung pa-Titanic ka pa dyan. Ang mangyayari sa'yo, maglalaglag na rin sila ng coins doon sa kanal. Where is Harry Roque? Di ba? Where in the world is Harry Roque? Malamang yan, mga kababayan. Lalabas na yan ng Netherlands. Uunahan niya na ang Netherlands. Hahayaan niya nang mapaso yung kanyang asylum request. Kasi wala na Meron pang isang Dutch citizen sa katauhan ni Mr. Joel, I forgot his last name, na talagang haharangin yung kanyang application request. Talagang ibobombard nung Dutch citizen na yon ng mga ebidensya na dapat hindi bigyan ng asylum si Roque, hindi siya i-grant. Lalong-lalo na yung mga farmers na walang hiya nilang mag-asawa doon sa bayan nilang Bulacan. Yung mga fraudulent land titles na pinagkaloob nila doon sa mga farmers para makamkam nila Roque at patayuan ng illegal pogo. Yun na lang. Tignan na lang yun ng Dutch immigration. Na hindi qualified itong si Roque at baka may kasama pa siya na i-grant yung kanilang asylum request. Kaya Roque, sino ang bangag? Nagkakalat ka dyan sa social media, hindi po yan ang korte. Sa bagay, abogado ka. Alam mo ano ang tamang korte, hindi ang social media. Di ba mga kababayan, kabum-kabum ka dyan, Roque? Kaya sabi ko nga kanina, kung sakaling maiuwi si Roque, si Peryong at Dagol ang sasalubong sa kanya. May dalang perla, safeguard, o kaya dove. Ano ang pipiliin mo, Harry Roque? Kakanta pa sila ng Desperado song. Ano yon? To the tune of Eagle Desperado. Kasi sabi ni Yusek Castro desperado ka daw. Desperado.
na si Harry Roqueng gago doon ay nagtatago sa Netherlands. Di ba? Gagawa po ng placard si Peryong at Dagol diyan sa pambansang paliparan. Welcome home, Gagong Roque. You choose. Oo. Perla, perla, sabong panglaba. O di kaya safeguard. O di kaya kung gusto mo ng makinis-kinis at madulas na kutis, Dove. Di po ba? O now, labas tayo diyan kay Roque. Roque, bring him home. Bring him home. O, ngayon, punta naman tayo kay Yusek Castro. O, bumanat na naman si Yusek Castro. Attorney Claire, shout out. Ha? O, dyan po sa Global Daily Mirror quote card. Ito po yung banat ni Yusek Castro sa inyong taing Vice Presidente. Ha? Ito po kasi yung criticism ni taing Vice Presidente sa 20 pesos kilo ng bigas. Ha? Ito po. Quote, I am sorry for her. I am sorry for BP Sara. Hindi niya kasi inaalam kung ano yung kabuuan ng kwento bago siya magsalita. Ah, kakahiya. Hindi ka muna pala nagsaliksik. O ayan, yan ang leader ng mga taing Duterte minions. So, hawa-hawa po sila. Bago kasi bumuka ang bibig, bago magsalita na parang ikaw lang ang may otoridad na pakayabang mo, hambog, isa kang naging tae. Kaya nararapat ka lang tawaging ito. Ito po ang kanyang, di ba, yung tawag di ba, pag graduate, nakapasa ka ng registered nurse, sabi sa tarpaulin, Juan Tamad, RN, Maria Makiling, MD, Lenny Robredo, PhD. Ah, 'di ba? May mga ganung kinakabit di ba? Si Sara Pusit. Sara Garapatang Anay Talangkang Pusit. Duterte Carpio, Kama, ATBP. Oh, bago 'yun ah. Ano yung ATBP? Ang taing Vice Presidente. O di ba? Kulang na lang dito sabihin ni Yusek Claire, ang taing Vice Presidente kasi hindi ka muna nagsaliksik, hindi mo muna inalam. O yan, ang dahilan ng kanyang pagiging negatibo sa ganitong proyekto ng Pangulo is wala. Wala siyang alam. Kaya nga sabi niya, ako, meron akong meron akong insinuation dyan. So ibig sabihin, haka-haka, chismis, marites, tapos ang yabang-yabang mo pa. Talagang napaghahalatang tae. Pasensya naman sa mga kumakain para lang ibagsak ang integridad ng Pangulo at ng administrasyon. Wala siyang alam. Feeling niya, ako lang ang magaling, pero sa totoo lang, ano ang laman ng utak ng talangka? Buti pa yung talangka, mataba siya, airhead. Hangin. Kaya nga hambog Oo, hangin. Ha? Lumipad man ng hangin sa masamang panaginip. Tama ba inaawit natin? Utak ng taing presidente, Vice Presidente, ay para lang talangka. Tulad ng isang talangka, ang taing Vice Presidente. Ano, ewan ko. Nawala na tayo. No, Maestro Paul, gawa mo nga ng lyrics yon. Shout out kay Maestro Paul. Ha? Kaya nga, ang tanong natin ngayon, sabi ni Yusek Claire, sino ba talaga ang may nais magpabagsak? Kanino? Kasi walang namumutawi sa Pangulo na BP resign. BP resign, correct. Wala kayong naulinagan, wala kayong narinig sa bibig ng Pangulo na BP resign. Wala po. No?
Sino ang nagsasabi niyan, mga kababayan, na BBM resign? Sino? Si Harry Roque. Yung mga minions ng Duterte. Yung mga fake news vlogger influencer ng Duterte. Na? BBM resign. BBM bumaba ka na. Adik ka. Wala kang alam. Kurakot. Naghihirap na kami. Nagugutom na kami. O pero ang presidente, nakarinig ba kayo? Ano pa ang sabi ng presidente noon na sinasabihing ng mga kaaway na Sara na mag-resign na siya o bumaba na siya? O kaya i-impeach siya? Ha? Bakit? Why do we have to impeach her? Diba? Dinedepensahan pa ng Pangulo. Hindi kayo kailanman nakarinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos na BP resign, BP resign. Ano sabi niya? Why do we have to impeach her? Bakit kailangan niya mag-resign? Oh, diba? Tinatanong ng Pangulo. Pero wala na mismong affirmation yung talagang sinasabi ng Pangulo na matikas na sinabing, oh, mag-resign ka na, BP. Wala po eh. Kundi ang mga minions ng Duterte tulad ni Harry Roque, no? Ng mga minions nila. Diba? Oh, ngayon, butata ka. Butata si Harry Roque sa DOJ. Malamang mabubutata yan sa Netherlands. Ewan ko na lang kung aaprubahan pa ng Netherlands yung asylum request niya after all those facts, ha? Na ang daming kaso sa Pilipinas ni Harry Roque. Ha? Ewan ko na lang kung anong pag-uutak meron ng immigration officers. So hopefully they will be on the side of the facts na ibibigay ng gobyerno. Ha? Na si Roque ay hindi mabuting tao. Si Roque ay butanding. Okay, at ganun din si Yusek Castro. Another point kay Yusek Castro, hindi pa po nakakapuntos si Sara Pusit, ang taing vice presidente kay Yusek Castro. Ano ba? Ano bang puntos natin? Nagbibilang ba tayo? 5-0? O bokya, itlog. Nangingitlog si taing vice presidente. Naku, napakamahal pa man din ang presyo ng itlog dito. O baka marami ka naman ng itlog dyan, mamigay ka naman. Ibigay mo naman kay Harry Roque para magkaroon siya ng itlog. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.